Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hiniling ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC at ng Office of Public Counsel for Victims o OPCV sa Appeals Chamber na ibasura ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa jurisdiksyon ng korte. Sa magkahiwalay na petisyong may petsang Desyembre 8, iginiit ng dalawang opisina na bigong patunayan ng defense na nagkamali ang ICC sa nauna nitong desisyong ituloy ang investigasyon. Ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang, nananatiling may kapangyarihan ng ICC dahil ang mga proseso ay under consideration na bago pa man umatras ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Binigyang diin naman ni Principal Counsel Paulina Masida ang Article 127 Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing hindi napipigilan ng pagkalas sa ICC ang pag-usad ng mga investigasyong nagsimula habang miyembro pa ang bansa. Umabot sa halos 6.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang kumpiskado ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRO-NIR sa Baybast sa Purok 5, Barangay Hilocon, San Jose, Negros Oriental nitong December 6. Arestado sa operasyon si alias Basim, 33, itinuturing na high-value individual at residente ng Pamplona. Nasabat sa suspect ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu, isang .357 revolver, cash, cellphone at motorsiklong walang plaka. Ang operasyon ay pinangunahan ng PDEU, PIU Negros Oriental Police Provincial Office kasama ang San Jose MPS, PIDEA at PIDEG. Ayon kay PRO-NIR, Director Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga at nanawagan siya ng suporta mula sa publiko upang masugpo ang mga sindikato. Inaasahang ilalabas ngayong linggo ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya, may-ari ng St. Timothy Construction ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang video message, sinabi ng Pangulo na malapit nang maaresto si Diskaya kaugnay ng umano'y maanumalyang halos 100 million pesos flood control project sa Davao Oriental. Ibinunyag din ni Marcos na 8 empleyado ng Department of Public Works and Highway DPWH Davao Occidental ang nagpahayag ng intensyong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kamakailan nang kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nagpakalat na ito ng intelligence at tracker teams upang hanapin si Diskaya at iba pang sangkot sa Ghost Project. Bukod dito ay naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals sa bank accounts, ari-arian at air assets ng mga individual na sangkot sa flood control corruption. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.